Bakit parang binagsakan ng hollow blocks ang ulo ko? Reklamo ni Clarice Tolentino habang nakasubsob sa malambot na unan. Pakiramdam niya ay giniling-gilingan ang buong katawan niya. Dahan-dahan iminulat ang mga mata at napangiwi nang tamaan siya ng ilaw mula sa bintana. Okay, Clarice, isipin mo. Nasaan ka kagabi? Vegas? Inuman? Celebration kasi nakapag-close ka ng deal, di ba? Bulong niya sa sarili habang pilit binabalikan ang nangyari. Pero bago siya makapag-isip ng maayos, napatingin siya sa kaliwa at muntik na siyang mapahiyaw. Isang lalaking hubad ang mahimbing na natutulog sa tabi niya. Oh my God! Napasigaw siya sabay takip ng kumot sa sarili. Sino to? Ang lalaking yun ay gwapo. Hindi lang basta gwapo, parang galing sa K-drama na naligaw sa planet Earth. Makinis ang balat, matangos ang ilong at matigas ang panga. At Diyos ko, kahit tulog, mukhang mamahalin ang hininga. Pero mas nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niya ang kumikislap na singsing sa daliri niya. Hindi pwedeng totoo to. Napahawak si Clarice sa dibdib. Clarice, huwag mo sabihin. Bumukas ang mga mata ng lalaki. Matalim kong tumingin, gaya ng tipo niya. At wait a minute, parang pamilyar. Good morning, Mrs. Santiago. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. What? Muntik na niyang ibato ang unan. Mrs. Santiago. Umupo ang lalaki, nagsuklay ng buhok gamit ang kamay, at ngumiti ng mayabang. Don't tell me you don't remember our wedding last night. Wedding? Halos matanggal ang boses niya sa gulat. Hindi ako nagpapakasal. Lalo na naputol na lamang ang sasabihin niya nang tuluyang magising ang diwa niya. Dahil ang lalaking nasa harapan lamang niya ay walang iba kundi ang anak ng boss niya. Bakit nga ba hindi niya ito nakilala? Eto lang naman ang CEO na may abong mga mata. Dahil na rin sa lahi niya. Damon Santiago? CEO ng Santiago Holdings? Oh my... Yes, your boss, your husband, same person, apparently. Sagot ni Damon sabay lagok sa baso ng tubig sa gilid ng kama. Wala akong maalala. Sigaw ni Clarice habang umiikot pa rin ang paningin niya. You got drunk. Kalmado nitong sagot. You insisted we get married. You dragged me to a wedding chapel in Vegas and said, "Marry me, Mr. Bossman, before you die of boredom." No, hindi ko ginawa yun. Halos lumubog si Clarice sa hiya dahil hindi pa rin niya maalala ang katangahang ginawa. Bakit nga ba siya nasa ganitong sitwasyon? Hindi rin niya alam, basta ang alam niya matapos niya makuha ang deal ng isang business tycoon ay nag-celebrate siya. Sayaw roon, sayaw rito, inom doon, inom dito. Na para bang wala ng bukas kung lumaklak siya ng alak. Subalit ang hindi niya maalala ay kung paano siya humantong sa sitwasyong naging asawa niya ang boss niya. Paano? Hindi pa naman siya baliw upang gawin ito. Tama? Pasensya na talaga, sir. Pero wala talaga akong maalala ng ginawa ko kagabi. Lalo na kung paano naman kita nahanap. Sa dami ba naman ng lalaki sa club, di ba? At saka, bakit naman hindi mo ako pinigilan sa kabaliwan ko kung sakali? I don't know. Maybe kailangan ko rin ng tulong mo. Kaya naman pinatulan ko ng kahibangan mo. Saka ito nagkibit balikat pa. Wow! Nahiya naman ako sa iyo, no? Paano kaya kung isumbong kita sa daddy mo at sabihin kong inakit mo ko? Pananakot pa ni Clarice, ngunit ang lalaki ay ngumiti lamang nang nakakaloko. Hindi ka talaga naniniwala na ikaw ang nag-insist na magpakasal tayo kagabi? Hindi talaga. Dahil paano ko naman gagawin ng bagay na yun, di ba? Hindi pa naman ako nasisiraan ng bait para gawin yun. Tanggi pa rin ni Clarice. Siya si Clarice Tolentino, isang executive assistant ng malaking kumpanya sa Pasay. 28 anyos at walang pamilya.
Hindi rin nagkakaroon ng kasintahan dahil abala siya sa pagpaparami ng pera. May mommy siya na nasa pangangalaga ng tiyahin dahil may sakit ito sa puso, kaya naman kailangan ng mag-aalaga. Dahil abala siya sa trabaho ay hindi niya maalagaan ang sariling ina. May isang kapatid siya sa ibang asawa naman ng daddy niya na namatay dahil sa sakit sa atay. Simula nang mawala ang daddy niya ay nawala na rin sa kanya ang lahat dahil kinamkam ng madrasta ang yaman ng daddy niya. Kaya heto siya't nagpapaalipin sa ibang pamilya upang kumita lamang ng pera. You actually did, and I even have pictures. Look. Binuksan ni Damon ang phone niya at ipinakita ang litrato nilang dalawa. Suot ni Clarice ang puting tabing na parang kurtina, hawak ang bouquet ng tissue roll at nakahalik sa pisngi ni Damon. Nanlaki ang mga mata ni Clarice dahil siya ang nasa larawan at kitang-kita sa itsura nito na wala talaga siya sa katinuan. Pero ang mas wala sa katinuan ay ang lalaking nasa harapan niya dahil pumayag ito sa kasal na kalokohan. Lord, kunin mo na ako ngayon din. Bulong niya habang tinatakpan ng mukha. I'd prefer you stay alive, Mrs. Tolentino. Oh. I mean Mrs. Santiago. Stop calling me that. Hindi ako si Mrs. Santiago. Sigaw ni Clarice, halos mapunit ang bedsheet sa kahihila. Ngumiti si Damon, yung tipong nakakaasar ng ngiti. Well, too late. Because according to the legal document, signed by you and me, inilapit niya ang papel. We are officially married. Paano magkakaroon ng legal documents? Umamin ka nga sa akin, mister. Ako ba talagang may pasimuno nito o ikaw? Paano tayo makakasal ng ganun kabilis? In just one night? Hindi ako naniniwala dahil kung ako lang ay hindi ko ito magagawa ng isang gabi lang. Sigaw muli ni Clarice. Dahil may paraan ako. Isa pa. Sinabi ko na kanina na kailangan din kita. Kaya sinamantala ko na ang ginawa mo. Kailangan mo ako sa anong paraan? Soon, malalaman mo rin. Sa ngayon, kailangan natin na bumangon dahil mamaya na ang flight natin pauwi ng Pinas. Nanggigilid ang luha ni Clarice, hindi dahil sa saya, kundi sa purong takot at kahihiyan sa ginawa niya kahit hindi niya maalala. Oh my God, paano ko ipapaliwanag to kay Katkat? Sinasabi ko na nga na dapat hindi ako nagtitikila sa disyerto eh. Oh Diyos ko, Clarice. Maka-headline na ako bukas. Sekretary, kinasal sa sariling boss habang lasing. We'll fix this. Fix? Paano? Divorce? Annulment. Sagot nito. Pero sabi ng lawyer, kailangan doon natin maghintay ng 3 months bago i-file. Apparently, may waiting period. 3 months? So I have to live with you for 3 months? Halos tumili na siya. Don't exaggerate. We'll just pretend in public. Pretend? So, like I have to call you honey in front of everyone? Sabay tili ni Clarice na may halong biro. Don't you dare. Babala ni Damon. Okay, Mr. Husband, sir. Nakangisi niyang sagot. Napasinghap si Damon at tiningnan siya ng masama. You really wanna get fired? Oh, you can't fire your wife. Watch me. Napangiti si Clarice habang tinaas ang kilay. You didn't complain when I called you that last night? Akala ko ba wala kang naalala? Sa pagkakataong ito, si Damon na ang nakataas ang kilay. Sabi mo, ang sabi ko, hindi ko maalala lahat. Pero may mga naaalala akong konti ha. Sabay irap ni Clarice. Clarice, Malamig nitong sabi. you'd better pray I forget that too. Ngumisi ulit si Clarice bago tinitigan ng asawa sa mata. Too late, hubby. Hindi na mababawi ang kasal natin. At doon nagsimula ang impyerno, married life ni Clarice Tolentino sa kamay ng pinakamasungit, pinakagwapo at pinakamasarap na boss sa buong mundo. Bumangon na ang lalaki at hindi naman napigilan ni Clarice na humiyaw nang tumambad sa kanyang maputi at matambok na likuran ng asawa. Tumingin pa ito sa kanya na para bang iritable dahil sa pagiging maingay niya. Anong kinatitili mo dyan, wife? Alam mo bang alas 5 pa lang ng umaga? Paano kasi yung puwet mo? Akala mo naman ang ganda.
At saka wala ka bang damit, ha? May nag-honeymoon ba na nakadamit? Balik tanong nito. Kaya naman muling nanigas ang buong katawan ni Clarice. Dahan-dahan siyang nagbaba ng tingin sa katawan niya. At hindi lang halos lumuha ang mga mata niya, kundi muntik ng malaglag ang panga niya. Paano? Ang katawan niya na nakatago sa makapal na kumot ay masakit. At nang silipin niya ito ay napuno siya ng pulang kagat. Wala din siyang sablot at ang panty niya ay naroon sa sofa at nakasabit doon. May nangyari sa atin? Utal pa niyang tanong dahil kahit alam niya ang sagot ay gusto pa rin niyang kumpirmahin. Well, yes. Ikaw din kasi ang nag-insist na mag-honeymoon tayo. Kaya naman pinagbigyan lang kita. Sabi pa nito na parang wala lang. Baliw ka ba? No? Bakit mo hinayaan na gawin ko ang katangahang to? Sana pinigilan mo man lang ako. Paano kita pipigilan kung pinagbabantaan mo ang buhay ko? Sa palagay mo ba magagawa ko yung sinasabi ko? Look, wife. Kung ako lang, ay hindi ko magagawa ang mga ganung bagay. Pero ikaw, ginawa mo. At hindi mo na mababago ang mga nangyari. Isa pa, nag-enjoy naman ako. Kahit di ka marunong humalik. Anong sabi mo? It's your first time, right? Mas lalong namulat tuloy ang mukha ni Clarice. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na kung magbibihis ka at susunod ako. Sabay iwas ng tingin. I know naman it's your first time. Kaya naman papanindigan ko at pangangatawanan ko ang pagsasama natin. Sabi nito bago umalis at pumasok sa loob ng banyo. Naiwan si Clarice na magulo pa rin ang isipan at hindi alam ang gagawin. Hindi pa rin siya makapaniwala na uuwi siyang may asawa kung ang pinunta lamang niya rito ay trabaho. Paano kaya niya ipapaliwanag sa kaibigan at pamilya ang tungkol sa pag-aasawa niya? Hindi lamang simpleng tao ang asawa niya dahil ito lang naman ang pinakabata at pinakamayamang business tycoon sa Pinas. Makalipas ang 1 linggo, simula nang makauwi si Clarice at Damon sa Pilipinas. Ito rin ang simula ng stress ni Damon sa asawa. Napakapilya kasi ni Clarice at tuso pa, kaya naman madalas siyang napuputulan ng PC. Clarice, pwede bang huwag mo ko tawaging honey habang nasa elevator tayo? Malamig na sabi ni Damon habang nakasandal sa pader. Suot ang mamahaling coat at sunglass na parang galing sa runway. Bakit? Di ba dapat magmukha tayong sweet? Nakangusong sagot ni Clarice. Suot ang office uniform at may hawak pang Starbucks cup. Hindi mo ba alam, Mr. Husband, sir? Kailangan nating magpanggap habang inaayos yung kasal natin. Hindi natin kailangan magpanggap. Malamig nitong sagot. Walang may kailangan makaalam. May kaunting kirot sa dibdib ni Clarice nang marinig yun sa asawa. Pero agad din niyang iwinaksi sa isipan dahil nga ang kasal nila'y sapiltan lamang at hindi dapat siya nagtataka. Kinabukasan ay tahimik lang si Clarice sa cubicle niya. Nakayuko. Kunwari ay abala sa pagtatype ng report. Pero sa totoo lang ay kinakausap niya ang sarili sa isip. Okay, Clarice. 3 months lang to. 3 buwan ng pagpapanggap. Pagkatapos nun, balik na ang normal mong buhay. Wala nang asawa, wala nang boss na hot pero nakakainis. Napapabuntong hininga siya at napapapikit sandali. Pero nang ma-imagine niya si Damon na walang suot habang kumukuha ng tubig sa hotel dati, muntik na siyang mahulog sa pagkakaupo niya sa swivel chair dahil sa paghagikgik niya. Miss Tolentino. Napatingala siya sa boses na tumawag sa apelyido niya. Si Damon pala, ang asawa niya. Gwapo. Suot ang gray suit at hawak ang isang tablet. Tigil mo na yung ngiti-ngiti mo dyan. Di ka binabayaran parang umisi. Ang KJ mo talaga, no? Pati ang pagiging masaya bawal na rin sa labas ng opisina mo. Ano na lang ang gagawin ko? Laging sumisimangot na parang ikaw? Hindi ako nakasimangot Oh yeah, sa lagay na yan na magkasalubong ang kilay at hindi malang marunong umiti. Right. Ani Clarice, sabay irap. Napangiwi naman si Damon dahil sa pagiging prangka at walang habas ng asawa. Focus on your work. Dagdag pa niya kaya mas lalong nag-init ang bangs ni Clarice. Yes, Mr. Husband, sir. Clarice. May pagbabanta na naman ang boses nito. Opo, boss husband.
Sinamaan siya nito ng tingin bago umalis papasok sa opisina niya. Natawa si Clarice ng mahina. Hay buhay, kung alam lang ng taong to rito na asawa ko yung supladong yun, baka bumagsak ang productivity rate ng kumpanya. Anya, bago bumalik sa pagbabasa ng mga proposal. Subalit hindi pa man nagiinit ang mata niya sa screen ng laptop nang biglang bumukas ang main door ng Santiago Holdings main office. Napatigil ang lahat ng empleyado. Tumahimik din ang mga ito. May pumasok na matandang babae, naka-pearl necklace, naka-designer bag at halatang mayaman. Parang mismong si Madam sa teleserye na galit sa bida. "Excuse me?" sabi ng ginang. "Nasaan ang asawa ng anak ko?" Napatigil si Clarice. Wait, asawa ng anak niya? Asawa ng anak? Anak niya si Damon. Lumingon ang receptionist, halatang kinakabahan. "Ma'am, asawa po ni Damon. Ni Damon Santiago. Nasaan ang asawa niya?" Ulit ng babae, sabay-sabay ang mga tingin ng mga empleyado kay Clarice. Napalunok siya. Oh no, ako yun na. Ma'am, hintayin niyo lang po si... Hindi pa siya natatapos, lumapit na si Mrs. Santiago sa cubicle ni Clarice. "Ikaw ba ang sekretary ni Damon?" Tanong ng magandang ginang kay Clarice, maski ang iba ay nahihiwagaan na rin. Dahil ngayon lang nila nalaman na may asawa pala, si Damon. Subalit ang mas nakakatakot kapag nalaman ng mga ito na siya ang asawang tinutukoy ng ginang. Nanlikot ang mga mata ni Clarice at hindi alam kung paano sagutin ng ginang. Pero kalaunan ay kinumpos niya ang sarili at ngumiti kahit pilit. Yes po ma'am." Tumayo siya. "Ako po si Clarice Tolentino po." "Tama bang dinig ko? Tolentino?" Napakunot noo ang babae. "I see. So ikaw pala ang sekretary na madalas niyang binabanggit. Magaling daw magtrabaho." Minsan po." Pilit niyang tawa. "Please universe, wag muna ngayon." "Nasaan si Damon?" "Ay, nasa office po niya ma'am, pero busy po siya ngayon sa..." "Sabihin mo sa kanya na nandito ako. Kailangan kong makilala ang asawa niya." Parang natigilan si Clarice. Nanlamig ang kamay niya at muntik nang malaglag ang ballpen na hawak. Asawa?" "Oo, don't tell me hindi mo alam." Taas kilay ni Mrs. Santiago. "Kinasal na ang anak ko sa Vegas, according to the papers he sent. Gusto kong makilala ang babae na pinakasalan niya." Oh my Lord, bakit ngayon pa? Hindi alam ni Clarice kung magpapanggap ba siya o magtatatakbo palabas ng bintana. Kanina pa rin nakataas ang kilay ng ginang sa kanya at naghihinala. Kaya naman nangangatal na si Clarice kung aaminin ba niya o tatawagin na lang niya si Damon upang ito nang makipag-usap sa mommy niya. Kasi po, actually, pilit niyang ngiti. Nang aaminin na sana na siya ay bigla naman ang paglabas ni Damon na mula sa opisina. Hindi na ito nagulat nang makita sila ng ginang pero hindi rin naman nakangiti. Para bang walang nakita at hindi man lang natatakot na hinahanap ng mommy niya ang asawang pinakasalan niya. "Mom?" Finally! Lumapit agad ang matanda at hinalikan sa pisngi ang anak. "Damon, bakit hindi mo man lang ipinakilala ang asawa mo?" Nanlaki ang mga mata ni Damon at automatic na lumingon kay Clarice. At si Clarice, nakatayo lang na parang estatwa. Nangingiti pero halatang natataranta. Hi po ma'am." Kinakabahang bati niya. "Ako po si Clarice. Clarice Tolentino Santiago." Napakurap si Damon. "Ano raw?" Pangungumpirma pa ng ginang dahil pakiramdam niya ay nabingi siya. "I mean, Clarice Tolentino Santiago." Sabay kindat kay Damon parang sinasabing, "Please cooperate kung ayaw mong mapatay ako ng nanay mo." Tiningnan siya ng mama ni Damon mula ulo hanggang paa. "So, ikaw
ang napangasawa ng anak ko? Yes po. Ang simple mo naman. Wala man lang akong nakitang picture niyong dalawa online. Private ceremony? Tumikim si Damon. Something like that, Mom. It was, spontaneous. Spontaneous? Singhal ng babae. Hindi ko man lang nakilala ang manugang ko. Damon, are you serious? Si Clarice naman, pawis na pawis. Surprise po dapat ito eh. Gusto po sana naming magpa-anniversary reveal sa Facebook. Kaso, wala pa kaming profile picture together. Lumigon si Damon sa kanya. Clarice. Tawag ng asawa sa pangalan niya kaya naman nagtaka si Clarice na nag-beautiful eyes. Alangan pang sagot ni Clarice. Stop talking. Yes, hubby. Mabilis niyang sagot at doon ay halos mahulog si Mrs. Santiago sa gulat. Hubby? Mom. I want dinner with both of you tonight. I need to see if this marriage is real. Dinner? Halos mapalunok si Clarice. Sa bahay niyo po? Yes, 7 p.m. sharp. Don't be late, Mrs. Santiago. At umalis na ang matanda. Iniwan silang dalawa na nakatayo roon. Doon lamang pumroseso sa utak ni Clarice ang lahat. Kaya naman wala sa loob siyang napakapit sa manggas na suot ni Damon. Anong gagawin natin, hubby? Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Bakit ka kasi nagpakilala agad kay Mommy? Kasalanan ko ba kung sinend mo sa kanya ang mga documents natin at sabihin na nag-asawa ka na? Baliw ka ba? Kumalma ka. Bitawan mo ako. Paano ako kakalma? Kung pwede akong sabunutan ng mommy mo. Anong gagawin natin? Paano kung ayaw pala niya sa akin? Paano kung alakin niya ako ng 1,000,000? That's too cheap. Bakit? Malaking halaga ng 1,000,000 sa akin, hubby. Ewan ko sa'yo. Alis na ako. Maganda ka na para sa dinner natin ni na Mommy mamaya. Yun na lamang ang sinabi ni Damon bago siya naglakad paalis sa lugar. Naiwan si Clarice na hindi alam ang gagawin. Pagpasok ni Clarice sa mansyon ng mga Santiago, para siyang batang naligaw sa museum. Puro mamahaling painting, chandelier na parang sinasampal siya ngayon ng kahirapan. Ang tile sa mansyon na ito ay mas makinis pa sa kanya at isali na rin ang napakalaking sofa na pwedeng matulog ang 5 tao doon. Ang TV sa living room parang sinihan sa laki. Relax. Bulong niya sa sarili. Clarice. Malamig na boses ni Damon mula sa tabi. Naka-black suit ito. Gwapo. Para bang modelo na lumabas sa isang magazine. Tapos siya, isang simpleng dress at heels lang ang suot niya. Pinilit pa siya ni Damon na isuot ang heels na sobrang taas dahil elegante raw ito sa suot niyang dress. Stop mumbling. Don't embarrass me in front of my mother. Ang sakit mo naman magsalita para mo namang sinabing pasaway ako at pinapahiya kita. Ngumuso pa siya. Huwag kang umuso dahil para kang pato. Dagdag pa ni Damon. Nainis si Clarice subalit wala siyang magagawa dahil ano pa nga ba? Hindi naman nagpapatalo ang asawa niya. Nang makarating sila sa may garden kung saan daw magaganap ang dinner nila, ay mas lalo pa siyang namangha. Para kasi silang nasa hardin ngayon at puno ng bulaklak at mga paru-paro na kay tagal niyang hindi nasisilayan sa kondo niya. Puro building kasi roon at ni puno nga ay hindi mo makikita kung hindi ka pa magtatanim. Sa gitna ng hardin na may malaking bilog na lamesa, naroon ang ina ni Damon na may katawanan. Hindi pa nakikita ni Clarice ang babae ngunit nang sa wakas ay magtama ang mga mata nila, ay halos mamangha siya sa ganda nito. Para itong modelo at sopistikada dahil sa galaw at pagsasalita. Damon, sabi ng matanda, look who's back. Napako si Clarice sa kinatatayuan. Hindi niya alam pero nanikip bigla ang dibdib niya habang nakatingin ngayon, palipat-lipat kay Damon at sa babaeng katabi ng ginang. Para bang may hindi siya alam na nangyayari ngayon? Kaya naman hindi sinasadya ay napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Damon. Hi Damon, long time no see. Marian? Mahina pero klaro ang boses ni Damon.
Sino siya? Mahina pa niyang tanong kay Damon. Nothing. Simpleng sagot ni Damon, ngunit hindi naniniwala si Clarice dahil nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng babaeng si Marian. I'm his fiancé. Or at least I was. Doon na nakumpirma ni Clarice ang hinala. Natahimik ang buong dining room. Ngumiti si Marian pero may pait roon. We were supposed to get married last year, remember? Until I chose to take the New York project. Damon said he'd wait. Apparently, nilingon nito si Clarice. Hindi pala siya marunong maghintay. Ex-fiancé mo siya? Bakit di mo sinabi sa akin? Di naman kailangan. Pero at least, may karapatan akong malaman kasi asawa mo ko. Hindi na naitago ni Clarice ang sakit at pait sa boses niya. You know our deal, right? Mahinang usal ni Damon na sapat lamang sa kanilang dalawa ni Clarice upang magkarinigan. Doon na pinanlambutan ng tuhod si Clarice. Ano nga bang inaasahan niya? Na may magbabago? Porket mabait ito sa kanya minsan? Porket minsan ay naghahalikan sila o may nangyayari sa kanila? Yeah, sure. Deal. Saka na bumitaw sa braso ng asawa. Damon, can we talk? At least kahit sandali lang at gusto kong malaman kung bakit. Siguro naman may karapatan akong malaman ng totoo. Sabi ni Marian. Wala na rin sinabi si Clarice at hinayaan na ang dalawa na mag-usap. Bagkus, umupo si Clarice sa upuan sa harapan ng ina ni Damon. Wala na siyang kahihiyan. Kinuha ang bote at wine at tinunggayon. Wala ding tigil ang pagpatak ng mga luha niya ngayon. You love my son. I'm sorry po, madam. Kung tinungga ko tong alak ha, hindi ko na po kasi kayang pigilan ang sakit ng dibdib ko. Pero sa tanong niyo po, yes, mahal ko po ang anak niyo. Pero ang anak niyo po ay masyadong mapanakit. Pero mahal ka ng anak ko. Huwag niyo po akong paasahin. Hindi ko nga po alam kung bakit niya ako pinakasalan eh. Aminado ako na mali ako sa parting pinilit ko siyang pakasalan ako pero hindi ko rin alam kung bakit niya tinutuo yung kasal namin. Dahil nga mahal ka niya. Eh hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Hindi niya ako mahal. Never niya ako minahal at alam kong mahal pa rin niyang labanos na babaeng yun. Sabay tungga muli ng wine. Bakit hindi ako nalalasing? Diyos lang ba to? Reklamo pa niya tsaka kinuha naman ng bote ng vodka. Inom lamang siya ng inom samantalang ang ginang ay tahimik lang na pinapanood siya. Hanggang sa matapos ang dinner ay hindi nag-usap si Clarice at Damon. Hindi nga maalala ni Clarice kung paano niya nagawang makasurvive sa buong gabi. Basta, isa lamang ang alam niya. Nasasaktan siya dahil may nararamdaman na talaga siya para kay Damon. Masama din ang loob niya dahil baka nga ginagamit lang din siya ni Damon. Kinabukasan bandang hapon nang bigla na lamang dumating si Marian sa kumpanya ni Damon. Nagulat pa si Clarice nang bigla itong umiti sa kanya at pumasok sa opisina ni Damon. Nakasuot ito ng eleganteng white dress na parang sinasadyang ipakita sa lahat kung sino siya. The once fiancé of Damon Santiago. Lahat ng empleyado ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga mata nila ay nagtatanong subalit pinili ni Clarice na itikom ang sariling bibig kahit sa kaibigan niyang si Katkat. Sa loob ng opisina ni Damon, pumasok si Marian. May dala pa itong isang basong kape. Paboritong kape ni Damon at isang cheesecake na siya ang nag-bake. Damon, mahinang sambit niya. Nilingon naman siya ni Damon ngunit gano'n na lang ang paglamig ng mga mata nito. Subalit mas nasaktan si Marian nang makitang itinago ng lalaki ang larawan ni Clarice. Anong ginagawa mo dito? Di ba nag-usap na tayo? I just came back from Paris. And I heard the rumors. Totoo ba? Pinakasalan mo lang si Clarice habang hinihintay ako? Hindi ba't nag-uusap na tayo tungkol sa bagay na yan? Walang kinalaman si Clarice sa paghihintay sa'yo. Wala ding naghihintay sa'yo. Pero, totoo na pinakasalan mo siya para sa pera? Hindi sumagot si Damon. Tumayo siya mula sa swivel chair at naglakad palapit sa bintana. Ang dalawang kamay sa loob ng bulisay na kayukom dahil hindi pa rin siya pinapansin ng asawa. Heto na naman ang problema na makakadagdag sa away nila. Answer me, Damon.
Halos pasigaw na sabi ni Marian na lumuluha na ngayon. I've waited for you. 2 years. I chose my career because you told me to chase my dreams. Akala ko pagbalik ko tayo pa rin. Huminga ng malalim si Damon. Hindi mo ako inintay, Marian. You chose the world over me. And now you're back expecting things to be the same? Damon, you don't understand. It was for us. Para sa future natin. Mariing sagot ni Marian. You had your chance. Now I have a wife. A wife? That girl? Yung sekretarya po? Is that a joke, Damon? Don't you dare talk to her that way. Madiin na boses ni Damon halos umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Napatigil si Marian, nagulat sa biglang tono ng lalaki. I see. Mahinang sabi ni Marian. So you really care about her? Hindi sumagot si Damon pero hindi rin itinanggi. Damon, mahal pa rin kita. Halos pabulong pero puno ng desperasyon. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagsisisi, and if I could turn back time, I would choose you over that stupid career. Lumapit siyang muli at halos yakapin ng lalaki pero umilag si Damon. Marian, this is over. Don't make this harder than it already is. Over? Umiling si Marian habang umiiyak na. You think you can just erase me? You think that secretary can help replace everything we had? Hindi ko kailangang burahin ka. Marian, ikaw na mismo ang umalis. Magsasalita pa sanang muli si Marian nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Clarice. Bitbit ang mga dokumento na gagawin lamang sanang dahilan upang silipin ng dalawa. Subalit hindi niya sinasadyang marinig ang lahat ng pinag-usapan nila. Sir, Naputo lang sasabihin niya nang makita niya ang luha sa mga mata ni Marian at ang tensyon sa mukha ni Damon. I'm sorry. Mabilis niyang sabi at lalabas na sana pero tinawag siya ni Marian. Hindi mo siya mahal. Singhal ni Marian. You're just his pawn. Alam mo bang ginamit ka lang niya? He married you para pagtakpan ng isang kasunduan na ako dapat ang gagawa. Shut up, Marian. Gigil na sabi ni Damon. Ngunit hindi talaga nagpatinag si Marian at mas lalong namula ang mukha nito sa galit. Sabihin mo sa kanya. Tell her why you married her. Tell her na dahil sa business deal ng pamilya niyo at hindi dahil mahal mo siya. Hindi na dapat nagugulat si Clarice. Pero masakit pa rin pala kapag lumabas ang dahilan kung bakit siya pinakasalan. Pakiramdam niya'y napunit ang dibdib niya. Sa isiping, sinadya pala talaga ang pagpapakasal nilang dalawa. Lumapit si Damon kay Clarice subalit umatras lamang si Clarice. Totoo ba? Wife. Mahinang tawag ni Damon. Hindi napigilan ni Clarice ang maluha habang tumatawa dahil sa tagal nilang mag-asawa ay ngayon lamang siya tinawag nito na wife. Answer me, Damon. Nanginginig na boses ni Clarice. Totoo ba? Right. Makala ko iba ka. Kaya pala, kasal na tayo pagising ko. Kaya pala nakakapagtaka na pinakasalan mo ang tulad ko. Dahil wala ka palang mahanap na iba. Hindi sa ganon. Ano pala? Ha? Bored ka? Let me explain kung bakit ganon ang nagawa ko. Please, kumalma ka muna at mag-uusap tayo sa bahay. Hindi na tayo mag-uusap. Lalo hindi na ako uuwi sa bahay mo. Magsama kayo ng labanos na yan. Pati na ang mga kasinungaling ang ginawa mo. Sabi ni Clarice bago tuluyang lumabas ng opisina. Halos masabunutan ni Damon ang sarili dahil mas lumaki pa ang gulo sa pagitan nila ng asawa. Inaamin niya na kaya niya pinakasalan si Clarice dahil sa business ng pamilya. Subalit, hindi para kay Marian dahil matagal na niyang tanggap na hindi nababalik ang babae. Noong una ay plano niyang hiwalayan si Clarice, subalit nagbago ang plano niya nang makilala niya ito. Hindi niya alam paano ipapakita ang pagmamahal niya, subalit mahal niya si Clarice. Are you happy now? Hindi ako masaya dahil hindi ka pa bumabalik sa akin. Hindi na ako babalik sa'yo, Marian. Umalis ka na. Pinili mo yan.
Ngayong masaya na ako sa piling ng babaeng tinanggap at pinala ko. Babalik ka. Huwag ka nang babalik. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi na kita babalikan pa. Tagos sa butong sabi ni Damon. Subalit, naging matigas si Marian dahil umiling-iling ito na parabang sinasabi na hindi siya susuko. You come back to me, Damon. Anya, you always do. Dagdag pa niya. Ngunit nang tuluyang maisara ang pinto, bumulong si Damon sa sarili. No, Marian. Not this time. Saad niya, gamit ang malamig na boses. Lumipas ang 1 linggo at hindi na nagparamdam si Clarice kay Damon. Hindi na rin siya umuwi sa kondo nito at hindi na rin pumasok sa trabaho. Wala siyang sinabihan na hindi siya makakapasok dahil na rin sa gusto niyang mapag-isa. Sa dami kasi nang nalaman niya sa araw na yun ay hindi niya alam na kung alin ba ang paniniwalaan niya. Hindi na siya galit kay Damon subalit hindi rin niya maitatanggi na nagtatampo siya rito. Tama naman kasi ang dating kasintahan nito na ang kasal nila ay pinilit lamang. Tirik na ang araw ng maisipan ni Clarice na bumangon na mula sa maghapon na 3 araw na pagkukulong sa silid niya. Umuwi kasi siya sa tiyahin niya upang dito na muna magpalipas ng mga araw. Clarice, dinig pa niyang sigaw ng tiyahin niya mula sa labas. Bakit po tiya? Lumabas ka na dyan para makapagalmusal ka na aba. Ilang araw ka nang hindi lumalabas. Ano ba talagang problema mong bata ka? Wala po, gusto ko lang malanghap ang amoy ng bukid. Anya, hindi mo ako malulokong bata ka. Ang maigi pa'y pumunta ka na sa bahay ng nanay mo at namimiss ka na raw niya. Dagdag pa ng tiyahin. Yun din naman pala ang dahilan niya ng bisitahin ng ina. Subalit natatakot din siyang malaman ng inang tinatago niyang lihim. Hindi kasi siya magaling magtago ng sikreto, kaya naman alam niyang mapapaamin pa rin siya ng ina. Kahit labag sa loob ay bumangon siya upang mag-ayos at kumain. Eksaktong 3:00 ng hapon nang maisipan niyang lumabas upang manguha sana ng bayabas at mangga sa bukid. Sa hindi kalayuan ay nakita niya si Bobong, ang kababata niya. Halos hindi niya ito makilala dahil sa laki ng pinagbago ng binata. Clarice, gulat na banggit nito sa pangalan niya. Ikaw ba yan? Buti na isipan mo umuwi. Kailan ka pa dito? Masayang tanong pa nito at saka lumapit kay Clarice. Madumi ang binata at walang suot na pang-itaas kaya naman litaw na litaw ang namumutok nitong muscle at abs. Wala ding sapin sa paa dahil sa pag-aararo niya sa palayan. Payak na payak talaga ang pamumuhay sa ganitong lugar. Ngunit kailangan ni Clarice na kumita ng pera upang masuportahan ang pangangailangan ng ina. Nung 1 araw pa, ngayon lang din kasi ako lumabas kaya naman ngayon mo lang ako nakita. Ganun ba? Saan ka ba pupunta ngayon, ha? Gusto mo ba samahan na kita? Mangunguha sana ako ng bayabas at mangga. Samahan na kita dahil gusto ko rin manguha ng pangmeryenda ko eh. Nakangiti nitong sabi kaya naman pumayag na si Clarice dahil kailangan rin niya ng makakausap. Habang naglalakad patungo roon ay iba-iba ang kinukwento nito. Minsan pinapakinggan ni Clarice ngunit minsan ay hindi dahil lumilipad din ang utak niya. Sa 1 oras siguro nilang pagkukwentuhan ay hindi na rin niya napansin na halos maubos na niya ang 1 bunton ng bayabas. Hindi ba mananakit ang tiyan mo niyan? Hindi naman siguro. Di ba nung bata tayo nagtai ka nung makakain ka ng 1 manggat bayabas? Halos maubos mo ang bunga ng puno eh. Masama bang magbago ang isang tao? Tsaka bata pa tayo noon. Anya pa. Tumawa naman ang kaibigan ng payak bago ito muling tumayo at kumuha ng mangga. Kumusta palang buhay mo sa Maynila? May nobyo ka na ba? Bakit mo naman gustong malaman? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung ano bang buhay doon. Ayos naman. Hindi naman maginhawa pero hindi rin mahirap. May nobyo ka na? Hindi alam ni Clarice kung sasagutin niya yon. Okay lang naman kung di mo kayang sagutin. Pero sa palagay ko, may dahilan ka rin kaya ako umuwi rito. May powers ka ba? Biro ni Clarice. Wala. Pero ang lungkot kasi ng mga mata mo eh. Para bang ang bigat na dinadala mo. Pero ganun ka pa rin naman. Napakaganda mo at walang kupas. Ikaw din. Hindi nagbago dahil bolero ka pa rin. Ikaw ba? May asawa ka na ba? Balik tanong ni Clarice. Meron ako nililigawan ngayon. Pero hindi pa rin niya ako sinasagot. Ha? Bakit naman? Hindi pa kasi ako tanggap ng tatay niya eh.
Kaya nagsusumikap ako sa pag-aararo para naman makapagbigay ko ng 6 na baboy. Sabay kamot sa sariling ulo. 6 na baboy? Hindi na uso ang ganito ah. Kung mahal mo siya ay dapat ipaglaban mo. Hindi naman ang itay niyang makakasama mo eh. Ayoko naman magkaroon ng problema sa magulang niya. Nang dahil lang sa akin. Hindi makasagot si Clarice pero naroon ang tingin niya rito na humahanga. Mabait naman na likas ang kaibigan niya. Hindi na siya magtataka ngunit habang pinagmamasdan si Bobong ay naaalala niya si Damon. Kamusta na kaya ito? Yan ang unang pumasok sa utak ni Clarice. Pero dahil ayaw niyang bigyan ng stress ang sarili ay nagpasya siyang umuwi sa bahay ng tiyahin. Subalit mapaglaro talaga ang tadhana dahil nagulat siya nang makita ang 2 tao na hindi niya makakalimutan kailanman. Mabuti naman at bumalik ka na bastarda. Sabi ng matandang babae na nakasuot ng mapusturang damit at puno ng alahas ang katawan. Sa tabi nito ang mas bata kay Clarice ng 2 taon. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko ay huwag niyong ipapakita sa akin ang mga mukha niyo? Ganyan ka na ba kataas para maging mapagmataas sa amin ngayon ha? Asawa ako ng daddy mo at kailangan mo akong igalang. Asawa? Baka kabit ka ng papa ko. Kung wala naman kayo sasabihin na maganda, umalis na kayo dito. Nilamon niyo na nga lahat ng kayamanan ni Papa kaya naman ano pang ginagawa niyo dito? Hindi ako narito para makipag-away. Ang gusto ko lang ay isama mo ang anak ko sa Maynila upang ipasok sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Walang hiyang sabi ng ginang. Natawa na lamang si Clarice dahil hindi niya kinakaya ang kakapalan ng mukha ng mag-inang sumira sa pamilya niya. Hindi ba kayo nahihiya? Talaga bang gusto mong ipasok ko yan sa pinagtatrabahuhan ko? Nagpapatawa ba kayo? Kapatid mo pa rin ako, ate. Singit ni Anne, ang kapatid ni Clarice sa labas. Tumigil ka ng tanga ka. Hindi kita kapatid. Dahil sa'yo at sa ina mong malandi ay nagkaroon ng pagkakamali ang ama ko. Pero hindi ko naman kasalanan ng kasalanan nila. Wala akong pakialam. Clarice, isama mo ang anak ko sa Manila at ipasok mo sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Ito ang utos ng ama mo bago siya nawala. Hindi na pinansin ni Clarice ang mag-inang bagkus ng gabing yun ay dinalaw niya ang ina upang bisitahin. Makalipas ang 2 linggo ng pamamahinga niya ay nagpasya na si Clarice na bumalik sa trabaho. Subalit sa pagkakataong ito ay kasama ni Clarice si Anne. Pagpasok pa lang ni Clarice sa kumpanya ay agad na sumalubong sa kanya ang kaibigang si Katkat. Bruha ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi ka magpaparamdam ng 2 linggo? Hindi mo ba alam na hindi ako halos makatulog at makapagpahinga kakaisip sa'yo? Sorry, marami lang din akong iniisip at gusto ko sanang mapag-isa. Pero kamusta ka na ba? At saan ka nagpunta, ha? Alam mo ba na 2 linggo din naging impyerno ang buhay namin dahil laging galit si Sir Damon? Ganun ba? Nasaan siya ngayon? Tanong ni Clarice. Subalit bago pa makasagot si Katkat ay napansin niya si Anne na nasa likuran ni Clarice. Sino naman ang kasama mo? Si Anne pala. Kakilala ko. Bali siya din ang bagong intern natin dito. Intern? Kakilala mo? Hello po. Ako po si Anne. Kapatid po ako ni Ate Clarice. Masayang sabi pa nito kaya naman nawala ang ngiti sa labi ni Katkat. Hindi kita kapatid. Kaya huwag mong ipagkalat na kapatid kita. Wala akong kapatid sa labas. Walang ganang sabi ni Clarice bago iniwan si Anne at nagpaalam sa kaibigan. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob ng elevator papunta sa opisina ni Damon. Medyo kinakabahan siya at natatakot na sa magiging reaksyon at sasabihin ni Damon. Subalit narito na wala na siyang magagawa pa kundi ang harapin ito. Pagpasok niya sa loob ng opisina ay nagulat siya sa itsura ng dating malinis na opisina. Nagkalat pa ngang mga bote ng alak sa lapag. Pero hindi niya nakita si Damon. Lalabas na sana siya ulit nang mapansin ang isang kamay sa likuran ng sofa. At nang silipin niya ito ay nakita niya si Damon na mahimbing na natutulog. Ang laki ng pinagbago ng lalaki. Makapal na ang balbas nito. Mahaba na rin ang buhok at kitang-kita ang pangingitim ng ilalim ng mata. Naramdaman ang konsensya ni Clarice pero naroon pa rin ang damdamin niya para sa asawa, subalit hindi lang niya magawa pa ngayon na umintindi. Aalis na sana siya nang maramdaman niya ang kamay ni Damon na pumigil sa kanya. Wife? Mahinang bulong nito.
Huminga na muna siya ng malalim bago hinarap ang asawa. Hindi ka dapat natutulog sa ganitong lugar. At saka ang daming bote ng alak ko. Masama to sa'yo. Anya. Ikaw nga. Hindi ako nananaginip ngayon. Totoong bumalik ka? Ano bang sinasabi mo dyan? Lasing ka pa rin ba? Alam mo ba na miss na kita? Saka pa nito paulit-ulit na hinalikan ang likod ng palad ni Clarice. Mas lalong dinamba ng sakit si Clarice dahil sa nakikita niya. Miss na kita. Sorry kung nagawa ko sa iyo yun. Sorry kung nasaktan kita. Please. Please. Huwag mo na sana akong iiwan ulit. Pagmamakaawa pa nito. Bitawan mo muna ako para makuha ng kita ng malamig na baso ng tubig. No. Ikukuha lang kita ng tubig. No. Tapos pagising ko mawawala ka na naman. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kamay ni Clarice. Promise, hindi ako aalis. Ikukuha lang talaga kita ng tubig para namang mahimasmasan ka na at maging okay ka na. No. Damon. Yes, wife. Bitawan mo na ako at aayusin ko rin ang opisina mo. Ayoko. Isa, pagbabanta ni Clarice. Ayaw. Bakit ang tigas ng ulo mo ngayon? Bakit ba iniwan mo ko? Hindi kita iniwan. Iniwan mo ko. Di mo nga pinakinggan ang paliwanag ko, di ba? Damon, nasaktan ako. I'm sorry. Bitawan mo na ako. Pero nasaktan din ako. Sabi pa ni Damon. Sa pagkakataong ito ay nakabukas na ang mga mata ni Damon. Ang mga abuhing mata nito ay nakatitig ngayon sa mga mata ni Clarice. Nagsusumamo at nagmamakaawa. Ginamit mo lang ako. Sabay iwas ng tingin ni Clarice. I did. And I'm sorry. Alam ko mali ako ron. Pero maniwala ka sa akin. Dahil nagbago ang lahat. Simula nung mahalin kita. Pero si Marian dapat ang pakakasalan mo, di ba? Hindi. Si Marian ay bahagi ng nakaraan ko. Wala nang kinalaman sa kanya simula nung maging asawa kita. Hindi ka ba naniniwala na mahal kita? Paano ako maniniwala kung minsan ay hindi mo pinakita sa akin na mahal mo ko? Parang batang sabi ni Clarice, tumulo na rin ang luha niyang kahit tagal niyang pinigil na huwag ipakita. Bumangon si Damon kahit nahihilo pa siya at niyakap ng mahigpit ang asawa. Sa 2 linggo na magkalayo sila, kahit alam ni Damon kung nasaan ang asawa ay hindi niya sinubukan na puntahan ito dahil alam niyang gusto nito na mapag-isa. Ang nagawa na lamang niya ay sumilip kung paano ito makipagkwentuhan sa ibang lalaki doon at napagtanto na hindi pala niya kaya na mawala si Clarice. Higit pa sa asawa sa papel ang nararamdaman niya, hindi lang simpleng paghanga dahil ang tunay na nararamdaman talaga niya ay tunay na pagmamahal. Sorry. I'm really sorry. Mahal mo ba ako? Gaano ba ako kamahal ngayon? Mahal na mahal. Mahal kita at aayusin natin ngayon. Hindi na kita hahayaan na umiyak pa basta. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na bumawi sa iyo. Paano kung ayoko? Gagawa ko ng paraan para pumayag ka. Paano kung ayoko pa rin? Bakit naman? Paano kung gusto ko ay kiss lang? Ano? Nauutal na sabi ni Damon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Clarice at siya nang humalik sa asawa. Sino pa ba siya? Kung mag-iinarte siya, kung siya na ang mahal ng asawa. Masaya ang puso niya ngayon dahil hindi lang naging panatag ang isipan niya, kundi nalaman niya ang tunay na nararamdaman nito. Handa siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng asawa dahil mahal niya ito. Mas lalong lumalim ang halikan nila. Naging mapanghanap si Damon sa 2 linggo na hindi nila pagkikita. Para bang kumawala ang mga katawan nila. Ang init na matagal nilang kinikimkim. Ang halikan nila nakamuntikan ng lamunin ang sariling mga labi dahil sa gigil at pagkauhaw. Naramdaman ni Clarice nang bahagyang umangat siya dahil kinarga siya ni Damon. Wala nang pakialam ang lalaki nang hawiin itong mga gamit sa ibabaw ng mesa. Kasabay ng tunog ng mga basag na salamin at nagkalat na papel. Hindi yun mahalaga sa kanila ng mga sandaling yun. Ang tanging mahalaga ay ang init na bumabalot sa pagitan nila. Inupo siya ni Damon sa mesa habang magkadikit pa rin ang kanilang mga labi. Mapusok, ngunit puno ng matinding pagnanasa. Ramdam ni Clarice ang bawat hapla. Damon. Mahina ngunit nanginginig na tawag niya habang dumampi ang labi ng lalaki sa kanyang panga.
Pababa sa kanyang leeg, ramdam niya ang lalim ng bawat hinga ni Damon. Ang pagpigil nito na huwag ang agad ang asawa. Clarice, Mahinang bulong ng lalaki tila nagmamakaawa at sabay na nagbabanta. hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigil to. Ngumiti si Clarice, marahang hinaplos ang pisngi niya. Wala kang dapat pigilan, Damon. Angkinin mo ako kung gusto mo. Ipagkakatiwala ko sa iyong muli ang katawan ko pero kasama na ang puso ko. Mahal na mahal kita. Sa sandaling yon, naghalo ang galit, pananabik, at matagal nang kinikimkim na pagnanasa sa isa't isa. Naging marahas man ang kilos, puno man ito ng damdamin at matinding uhaw na sila lang ang makakaunawa. Huminto si Damon sandali. Tinitigan si Clarice sa mata. Sigurado ka ba? Tumango siya. Angkinin mo ko. Damon. Mahina niyang tawag habang halos mawalan ng lakas ang tuhod niya. Ang boses niya ay may halong pag-aalinlangan, pero higit doon ay pagnanais. Don't say anything else. Bulong ni Damon na halos paus na ang boses. Let me feel you. Let me remember this. Bumaba ang labi ni Damon sa pusod niya at sandaling naglaro roon, habang ang palad niya ay walang tigil sa paglalakbay sa katawan ni Clarice. Si Clarice naman ay mas lalo niyang ibinukang mga hita niya upang mas bigyan ng access si Damon. Hindi naman siya binigo ni Damon dahil nagpatuloy ito sa pagpapaligaya sa kanya. Wala siyang pakialam kung marinig pa sila sa labas ng opisina dahil ang mahalaga kay Damon at Clarice ay maparamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Makalipas ang 1 linggo, tila naging maayos na ang lahat sa pagitan ni Damon at Clarice. Wala nang mga tampuhan, naging maayos at masaya na ang pagsasama nila. Mas lalo pang ang pinaramdam ni Damon ang tunay na nararamdaman para kay Clarice. Tuwing umuuwi si Damon galing sa opisina, inaabutan si Clarice sa kusina. Nakasuot ng apron, may nakangiting mukha at nakahanda na ang hapunan nila. Para bang unti-unti na siyang nasasanay sa ideya na may asawa na siya at natutuwa pa siya ron. Pero gaya ng sabi ni Clarice, hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, narinig niya ang kalabog ng gate. Sumilip siya sa bintana at muntik na siyang mapairap nang makita kung sino ang bisita. Ano to? Multo ng nakaraan. Mahina niyang bulong. Lumabas siya sa pinto at sinalubong si Anne, ang kapatid niya sa labas. Maganda, sexy at laging bit-bit ng ngiti na alam niyang peke dahil kanino pa ba magmamana ang babae sa ina nitong homewrecker. Clarice! Sigaw nito sa bayakap na parang close sila. Ang ganda ng bahay mo, grabe. You really made it. Matapos kasi niyang mapasok sa kumpanya si Anne ay wala na siyang pakialam pa. Ang naging focus niya ay si Damon at ang pag-aayos ng relasyon nila. Kaya naman nawala sa isip niya si Anne. Anong ginagawa mo rito, Anne? Kasi... Ngumisi ito, pasimpleng tumingin sa paligid. Ulan ako matutuluyan eh. Pwede ba ako makitira muna dito? Few days lang, promise. Bago pa siya makasagot, bumaba si Damon mula sa hagdanan. Suot ang puting polo at pantalon. Fresh from the shower, amoy sabon, at bagong bihis para sa meeting. Siyempre hindi nakaligtas kay Clarice ang malalagkit na tingin ng kapatid sa asawa. Hindi na siya magtataka dahil dugo pa rin ang ina nitong kabit ang nananalaytay sa ugat niya. Oh my God! Bulong nito. So eto pala yung mister mo? Yes. Malamig na sagot ni Clarice habang pinagmamasdan ng asawa. Siya nga. Ngumiti si Damon ng bahagya. Hi, you must be her sister? Yes, half-sister. Nakangising sagot ni Anne sabay abot sa kamay. Anne, you can call me Annie if you want. Hindi pa man nakakahawak. Mabilis na sinalubong ni Clarice ang kamay ni Anne at siya ang humawak kay Damon. Sorry, Han. Busy ka pa, diba? Baka mahuli ka sa meeting mo. Umangat ang kilay ni Damon, medyo nagulat sa biglang possessive na tono ng asawa. Pero nginitian niya ito at hinalikan sa noo. Yeah, I'll be going now. Pagkaalis ni Damon, napasinghap si Anne. Grabe girl, ang hot ng Kuya Damon, ang swerte mo. Don't kuya him. Matigas na sabi ni Clarice. Asawa ko yon. Relax. Ani Anne na tumatawa pa rin. Bakit bawal akong humanga? Tsaka sino nagsabi sa'yo na may masama akong balak? Kahit hindi sabihin ni Anne, alam ni Clarice ang tumatakbo sa isipan nito.
Wala din naman nagsabi na may masama kang binabalak. Pasensya na pero hindi tirahan ng mga walang matuluyan ng bahay naming mag-asawa. Kung wala ka matuluyan, edi umuwi ka sa nanay mo. Come on, ate. Alam ko naman na malaki tong bahay. Tsaka sa'yo ko iniwan ni mami, di ba? Hahayaan mo ba akong matulog sa kalsada? Problema ko ba yun? Walang gana na nasabi ni Clarice. Dito ako titira, kahit isang linggo lang habang wala pa akong malilipatan. Malaki naman ng bahay niyo ah. Tsaka wala akong gagawin masama. Huwag kang matakot dahil kung mahal ka talaga ng asawa mo, hindi ka dapat matakot. Hindi ako takot na may gawin si Damon dahil hindi niya ugaling pumatol sa mga tira-tira ng iba at pinagsawaan na rin. Hindi pa naman siya baliw para pumatol sa babaeng mababa ang uri. Tagos sa butong, sabi ni Clarice. Tinalikuran niya si Anne at nagbabaga ngayon ang mga mata dahil sa galit. Hinayaan na rin ni Clarice si Anne na tumira roon pansamantala. Ngunit sa oras na may gawin itong masama, ay hindi siya makakapayat na hindi ito palayasin. Pero ng gabing yon, nang bumalik si Damon, napansin niya agad na nakaupo si Anne sa sala. Nakasuot ng manipis na silk pajama at halos lantad na ang cleavage. Nang iwan niya ang asawa kaninang umaga, napansin niya ang galit sa mga mata nito. Kaya naman bago siya umuwi ng bahay ay sinigurado ni Damon na bumili siya ng isang pulang rosas. Ngunit, heto na ang gulo na kusang lumalapit sa kanya. Good evening, Damon. Malambing na bati nito. Nag-prepare ako ng wine. Gusto mo? Ann, Malamig na sabi ni Damon. nasa si Clarice? Maliligo daw eh. Pagod sa kusina. Sayang naman yung wine kung hindi mo titikman. Tumayo ito at lumapit kay Damon. Halos idikit ang katawan. Baka gusto mong may kasama habang naghihintay? Bago pa ito makalapit, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Clarice. Basa pa ang buhok. Suot lang ay pajama at t-shirt. Napahinto siya sa nakita. Si Anne halos nakadikit na kay Damon habang si Damon ay matigas na nakatayo. Halatang nagpipigil ng galit. Ano sa palagay mo ginagawa mo sa asawa ko, Anne? Bahay mo ba to para magsuot ka ng ganyang damit? Ganyan ka ba talaga para ilantad mong katawan mo? Ang KJ mo naman, ate. Sanay kasi ako sa ganitong pantulog. Tsaka huwag mo akong tinitingnan ng ganyan dahil inaalok ko lang naman ang kuya ng wine. Nagkusa si Damon na lumapit kay Clarice. Humalik pa ito sa labi ng babae at inabot ang biniling bulaklak. Subalit ang nagbabantang tingin ni Clarice ay hindi nilubayan si Anne. Alam niyang hindi maganda ang mangyayari habang nandito ang kapatid niya. Ngunit hindi siya gagawa ng aksyon hanggat hindi ito gumagawa ng malala. KJ, halos ilantad mo ng katawan mo. Baka nakakalibutan mong nakikitira ka lang dito sa pamamahay namin ng asawa ko. Wala naman akong masamang ginagawa ah. Bakit bang init ng ulo mo sa akin? Sa tingin mo ba aagawin ko ang asawa mo? Hindi ko magagawa yun. Kunwari pa talaga itong naiiyak. Hindi ka na sana anak ng nanay mong malandi kung hindi mo ginagawa ngayon. Binabalaan kitaan, ha? Hindi mo makukuha kung ano man ang pinaplano mo ngayon. Wala akong ginagawang masama. Malamig na tugon ni Ana. Dapat lang dahil baka ako pang kumaladkad sa'yo palabas ng mansyong to. Saad ni Clarice bago niya hinila si Damon papasok sa silid nila. Naiwan si Anne ron at nagpupuyos ng galit. Kinabukasan ay pumasok na silang tatlo. Alam na rin sa opisina ang relasyon ni Clarice at Damon. Ngunit ang naging tampulan ng kwento sa buong departamento ay si Anne dahil raw sa madalas nitong pagpasok sa opisina ni Damon. Walang alam si Clarice dahil abala siya sa pag-aayos ng mga business proposals. Hindi ka ba nag-aalala sa asawa mo? Tanong ni Katkat. Bakit naman ako mag-aalala sa kanya? Alam kong hindi ako lolokohin ni Damon, lalo nang hindi niya papatulan si Anne, ang babaeng yun ang sumira sa pamilya ko, no? Alam ko naman na hindi ka lolokohin ng asawa mo, pero hindi kasi tama yang si Anne. Masyado siyang halata sa ginagawang pang-aakit niya. Hayaan mo lang siya sa gusto niyang gawin, basta binalaan ko siya sa mga maaring mangyari sa kanya kapag hindi pa siya tumigil. Walang gana na sabi ni Clarice. Sa kabilang banda naman ay si Damon na kanina pa naiinis kay Anne. Hindi kasi magawa nito ng tamang inuutos niyang ayusin ang mga papers. Napakadali na lamang ng trabaho nito subalit puro kapalpakan ang ginagawa. Ay, hindi ko talaga alam ang gagawin, Damon. Call me, sir. Hindi tayo close para tawagan mo ako sa pangalan ko. Close kayo tayo. Hindi porket asawa ni Clarice ay dapat kuya na rin o sir ang tawag sa'yo, di ba?
Mas bagay ka pa nga sa akin kaysa sa kanya eh. Biro pa nito sabay tawa ng malakas. Hindi na rin gusto ni Damon ang lumalabas sa bibig ng babae. Kung di mo magawa na maayos ang trabaho mo, lumabas ka na. Teka lang, huwag mo naman gawin sa akin to. Anong ginagawa mo? Inis na sabi ni Damon nang bigla na lamang kumandong si Ann sa kanya. Ikinumpit ng babae ang kamay sa batok ni Damon, kaya naman mas hindi makawala si Damon. Ang kaba ni Damon na takot ay mas naging halata dahil natatakot siyang baka maabutan sila ni Clarice ng ganunong posisyon. Damn it, umalis ka. Gigil pang sabi ni Damon at pilit na kumakawala sa yakap ni Ann. Bakit di mo pa aminin na mas maganda ko kay Clarice? Alam ko naman na, tulad ka rin ng ibang lalaki. Kapag may mas bata at mas maganda, hindi mo matatanggihan. At gusto rin kita, Damon. Okay lang naman sa akin kung magkakaroon tayo ng relasyon. Nahihibang ka na ba? O talagang wala kang utak? Balita ko kaya mo pinakasalan si ate dahil kailangan mo lang siya. So, hindi mo siya mahal, di ba? Paano kung subukan mo ko? Pangako mas magaling akong umindayog kay ate. What the Hindi na kinaya ni Damon ang ginagawa ng babae kaya naman sa pilitan na niya itong tinulak. Lumagapak ito sa malamig na tiles. Halata sa mukha ni Ann na nasaktan ito. Bakit mo ginawa yun? Paano na lang kung napilayan ako? Hindi lang pilay ang makukuha mo sa akin. Kaya lumayas ka na. Di ko kailangan ng malanding babae na mababang uri na gaya mo. Nakakayaning taluhin ang sarili mong kapatid dahil lamang sa pagiging makati mo. Di ko ba nahihiya na matapos ka namin tanggapin sa bahay namin? Ay eto pang gagawin mo. Mahabang sabi ni Damon. Hindi mo naman kasi mahal si ate, di ba? Kasi alam ko ang tulad mo, hindi ka makontento sa iisang babae. Ano bang meron kay ate? At siyang nagustuhan mo, ha? Wala naman siyang may pagmamalaki. Bakit? Ikaw, ano bang may pagmamalaki mo? Balik tanong ni Damon na siyang nagpatahimik kay Ann. Ano bang meron ka? Kahit sino ay hindi maiisip na ipagpalit ang isang babaeng may maayos na kalooban sa isang babaeng mababa ang lipad. Ano bang maibibigay mo sa lalaki? Ang bumuka ka. Ano ba sinasabi mo dyan? Umalis ka sa kumpanya ko habang may konting respeto pa ako sa'yo. Huwag ka na rin magpakita sa akin o kay Clarice dahil ako mismo ang sisira ng buhay mo. Nagbibiro ka lang, diba? Try me. Gagawin ko lahat para hindi na muling masaktan at mahirapan ang asawa ko. Wala akong sasantuhin kahit babae ka pa. Kaya bago ako tumawag ng security, lumayas ka na. Huwag na huwag kang babalik pa dito. Pagsisisihan mo to. Pagbabanta pa ni Ann. Kayo magsisisi sa ginawa niyo sa asawa ko. Sabi pa ni Damon gamit ang malamig na boses. Lumabas na ng opisina si Ann na paika-ika. Ngunit bago siya makalabas ng opisina ay naabutan siya ni Clarice na nakangisi. Masakit ba? Pili ang sabi pa ni Clarice. Maghintay ka lang at sisiguraduhin kong makukuha ko lahat ng meron ka. Ano bang meron ka, ha? Mas maganda ako sa'yo at mas matalino. Kung mas matalino ka sa akin, bakit hindi mo magawa ng maayos ang simpleng report? Ay, sa palagay ko, Ann, mali ka ng paniniwala sa sarili mo. Dahil kung talagang mas angat ka sa akin, di sana wala ka sa lagay na yan, di ba? Kailan ba naging swerte ang mga bunga ng mga kasalanan? Hayop ka talaga. Gigil na sigaw ni Ann. Sinubukan niyang sampalin si Clarice ngunit mabilis si Clarice, kaya naman naunahan niya ito. Muling lumagapak si Ann sa lapag habang tanga ng pisngi niyang namumula dahil sa sampal ni Clarice. Hayop ka! Hindi kita hayaang maging masaya! Para yan sa lahat ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Para din yan sa nanay kong sinaktan niyo dahil mahilig ang nanay mong makiapid sa may asawa na. Bata ka pa. Sana ayusin mo at huwag kang magmana sa nanay mo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo dahil hindi ko hayaan na maging masaya ka. Hindi ko na rin hahayaan na makalapit ka pa sa pamilya ko. Guard, ilabas niyo na yung babaeng to at huwag niyong hahayaan na makapasok ulit dito. Hindi pa tayo tapos. Humanda ka, Clarice. Papatayin kita. Pagwawala ni Ann habang kinakaladkad siya palabas ng kumpanya, nangingiti naman ang kaibigang si Katkat dahil sa katapangan ng kaibigan. Hindi lamang yun, dahil hindi napansin ni Clarice na naroon pala si Damon sa isang gilid habang nakangiti at proud na proud sa katapangan ng asawa.
Simula noon ay hindi na nagparamdam pa si Anne, maski si Marian, sa buhay ni Damon at Clarice. Namuhay silang masaya at panatag dahil malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Ngayong araw ay kabadong-kabado si Damon dahil first time nitong makikilala ang ina ni Clarice. Suot niya ang disenteng polo na kulay puti at itim na pantalon. May dala din siyang bulaklak para sa ina ni Clarice. Nay, tawag pa ni Clarice sa ina na masayang nagaganchilyo habang nakaupo sa wheelchair. Ang ginang ay payat na talaga at puti na rin ang buhok. Pero kahit nalubog ang pisngi nito, ay hindi pa rin mawawala ang ganda ng ginang noong bata-bata pa at malakas pa ito. Anak, mabuti naman at napadalaw ka. Miss na miss ka na ni nanay. Miss na miss na rin kita, Nay. Nga pala, may papakilala ako sa'yo. Hindi mapinta ang mukha ni Damon nang hilahin siya ni Clarice paharap sa inay nito. Kinakabahan si Damon na magmano sa matandang ginang, subalit ang ina ni Clarice ay seryoso lamang na nakatingin sa asawa ni Clarice. Good evening po, ma'am. Ako po si Damon. Ako po ang asawa ng anak niyo po. Pasensya na po ha, kung hindi po ako agad nakapagpapakilala. Asawa? Asawa ka ng anak ko? Alanganin naman nang umiti si Clarice at Damon dahil ngayon pa lang kasi nila aaminin ang tungkol sa bagay na yon. Nay, kasi ipaliwanag mo sa aking bata ka. Anong kasal? Anong asawa? Nang hindi ko alam? Mahabang kwento kasi, Nay. Kahit na. Ikaw lalaki, halika, mag-uusap tayo. Sabi pa ng ginang kaya naman mas lalong namutla si Damon. Dinala ng ginang si Damon sa likod ng bahay. Doon sila nag-usap. Ang takot ni Damon ay unti-unti ding nawala. Ang kaninang kaba na nararamdaman ay napalitan ng tawanan at biruan. Inabot ng gabi ang pag-uusap ni Damon at ng ina ni Clarice. Natigil lamang sila sa ginagawa nila ng maghapunan na. Nang gabing yun ay masaya nilang pinagsaluhan ang simpleng putahe na hinapag sa lamesa. Hindi nawala ang tawanan at biruan sa pagitan nilang tatlo. Hindi rin maipaliwanag ni Clarice kung gaano kasaya ang puso niya dahil nakita niya ang ina kung paano ito naging masaya. Nang matapos ang lahat, 11:00 na ng gabi. Naalimpungatan si Clarice kaya naisipan niyang bumangon. Tumayo siya sa terasa sa maliit na bahay upang lumanghap ng sariwang hangin. Hanggang sa bigla na lamang sumulpot sa likuran ni Clarice, si Damon. Iginapang nito ang kamay sa bewang niya. Ba't gising ka pa? Ikaw, bakit gising ka pa? Kasi nawala ka sa tabi ko eh. Anong iniisip mo? Marami. Tulad ng ano? Na, baka panaginip lang lahat to. Baka magising ako, wala naman talagang ganito. Baka wala naman talaga, at tulog lang ako. Sa tingin ko, antok ka pa. Di mo naman eh. Inis na sabi ni Clarice na may halong tawa. Just kidding. Hindi to panaginip. Dahil kung panaginip to, babangon ako at uumpisahan ko sa simula ang lahat ng nangyari ngayon. Talaga? Oo naman. Nasa babae na ako na napakaganda. Mabuting anak, mabuting asawa. Bakit ko pahilingin na bumalik sa dati? Kaya naman kung ano man ang nasa isip mo ha, iwaksi mo na yan. So, hindi ka nagsisisi na minahal mo ko? Nagsisisi ka ba? Na pinakasalan mo ako? Siyempre hindi. Mahal mo ba ako? Oo naman. Sagot ni Damon at sinubukang halikan si Clarice ngunit umiwas lamang ang babae. Nagtataka naman si Damon at may kaunting inis sa mukha. Bakit? Anong bakit ka dyan? Nakikita mo ba na nandyan si nanay? Baka magising siya. Pwede naman natin gawin dito. Di ba exciting yun? Ngumisi pa si Damon ng nakakaloko. Ang hindi inaasahan ni Damon ay nang halikan siya ni Clarice nang mabilis sa labi. Ganon. So gusto mo nga? Wala ko sinabi. Bumalik ka rito, Clarice. Pagbabanta ni Damon dahil tumakbo na ito palayo sa asawa. Tawa lamang ng tawa si Clarice habang naghahabulan sila sa hating gabing yon. Ang hagik-hik ng dalawa na parabang walang katapusang kaligayahan dahil sa wakas nahanap na nila ang kanilang happy ending.
Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Clarice at Damon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, pakikinig at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. At naway, makasama ko kayong muli sa mas marami pang kwento.